Matapos yung halos 2 oras na habal-habal tsaka akyat, narating na natin yung Mount Culago. Grabe rin yung view dito. Etong kinatatayuan natin ngayon, eto yung view na nakikita sa communal ranch. Mabilis talaga pag pababa. At itong mga kasama ko, si Carlo tsaka si Ryan, mga batikan, mga mamaw. Hindi basta-basta yan. Kahit bata yan, talagang batak. Kumbaga, trained yan. Pares na, 2 swelas. Natanggal na kay Kuya Carlo. Bumigay na. Isa sa pinakamagandang bundok na naakyat ko. Matagal ko nang gustong marating ang destinasyon natin ngayong araw. Dahil nga uling araw na natin dito sa Bukidnon, naisipan kong akyatin na ito para wala na akong pagsisiyan pa sa uli. Ito ang isa sa kilalang bundok sa probinsya at tinatawag nilang The Hummingbird Mountain of Bukidnon. Welcome to Mount Culago. Nag-solo hike lang tayo sa Mount Culago at nakuha ang ating guide sa Kuyan's Travel and Tour. Nandito na yung tour guide natin, si Ryan, dito sa Impasugong, Bukidnon. Akit kami ng Mount Culago. Nag-umpisa ang ating trekking mula 3:30 AM kung saan dinaanan natin ang communal ranch, ang isa sa mga jump-off point kapag aakit kayo ng Mount Culago. Nag-aantay kami dito ng balsa. Patawid dun sa kabila. Nag-aantay lang kami ng kasabayan na mga hikers sa likod para isang hila na lang ng mga guide dito sa balsa. Sakay na kami ng balsa para tumawid. Pwede pong excuse? Sige lang po. Oops. Oops. Saan ba dapat? Dito sa... Di ba mabigat na dyan? Puro nandyan eh. Kaya yan? Hindi mo po ka, sir. Para mabalance mo talaga, sir. Di, okay lang. Oo. Balanse ba yan? Yan. Medyo nakakabalang kasi mabigat siguro kami. Kaya kita yung ano. Malabas yung tubig dito sa ano. Pagkatapos ng mahigit 30 minuto ay narating natin ang campsite kung saan nag-o-overnight ang ibang mga hikers. Pero since day hike lang tayo, ay nagbayad lang tayo dito ng entrance fee. May rabbit pa dito. Ah, ito. So meron daw dito na hinulugan ng barya. Dito sa banga, no? Parang ritual na po ito dito. Kumbaga para maging safe yung mga aakyat, mga bibisita sa Mount Culago. Yan. Yung tubig. Mag-continue na kami dun sa akyat namin. Nagtuloy-tuloy tayo sa pag-akyat hanggang marating natin ang huling ahon bago magbukan ni Wayway. Konti na lang. Nasa summit na tayo. Pero pakita ko muna yung view. Medyo madilim pa. Pero mamaya makikita natin yung mga ridge. Ay, sarap. Presko na yung hangin dito. Pero kalaban mo, yung ahon. Whew. Kaya yan. Dito talaga yung anli ahon dito sa Culago. Pero malapit na tayo. Meron na namang aso dito na guide, oh. Bol, lakas mo ha. Hardcore ha. Matakbo ka pa ha. Wow. Ganda. Ganda dito. Sarap ng hangin.
fresh air. Yan yung binagtas natin. Grabe. Sarap ng hangin dito. Magpa 5:30 na, malapit na magbukal ni Wayo. Ayan. Magsikat ang araw. Dun, banda dun. Itong part na to, ito nakikita natin ngayon, yung maraming aso. Tsaka parang view deck to eh. Pahingaan lang daw to. Dadaan tayo dyan. Oo. Ano sir? Lagbok na sir. Lagbok lang. Ganda rin nung spot dito. Ayaw ba? Kitang kita mo yung kabundukan. Ito yung dadaanan natin. Parang may maliit na tindahan. Bilihan ng tubig, Gatorade, noodles, mga panawid gutom. Kung hindi kayo nagdala. Malapit-lapit na tayo dun sa pinaka-summit ng Mount Culago. Ito. Nasa kanan ko, yun na yun. At medyo patag na dito. Pero dito pa lang, sobrang sulit na ng view. 360 yan. 360 degree view. Kita mo yung malawak na kabundukan dito sa bukid nun. Kita yung mga bayan ng Ipasugong. Ano yung pangalan? Kisulon sir. Kisulon. Ayan. Grabe. So mag-start na kami ulit. Pakita lang natin yung dinadaanan natin. Grabe, kaganda dito. Woo! Bago tayo bumalik na Manila, ayun, nandito ako. Imbis magpahinga, naganap ng sakit ng katawan. Pero grabe. Sulit na sulit. Medyo nakakapagod nga lang sa umpisa. Nanibago yung katawan natin at sinisipon-sipon pa tayo. Pero awa ng Diyos. Eto, inabutan naman natin yung yung summit. Ay, sarap. Sarap. Sarap umakyat. Sarap ng nature. Presko dito sa taas. Malamig yung hangin. Preskong presko. Sariwang sariwa. Itong Mount Culago, minor hike lang siya. Pero pag umuulan, nag-iiba yung difficulty kasi maputik at madulas. Gaano kataas nga to, sir? Gaano kataas to sir? Ilang meters? Ilang meters? 745 sir. 745 meters above sea level yung taas na Mount Culago. Mount Culago, ba't tinawag na Culago? Bakit nga ito tinawag na Culago sir? Hummingbird. Culago, hummingbird yan. Ibon, no? Okay. So, yung Mount Culago pala, sa Ingles, yung Culago, hummingbird. So, eto yung bansag dito sa Mount Culago, the hummingbird of Bukidnon. So, marahil, marami yung bilang ng mga ibon na Culago dito. Ayan. Ayan na. Ayan na yung pinaka-summit. Grabe oh. Nagkukulay na yung kalangitan. Dahil magsa-sunrise na ngayon. Napupuntahan yung taas niyan. Muna sir, parang yan sir, yun medyo delikado na kasi. Hanggang dyan lang tayo? Okay. Delikado na kasi dyan sir eh. Hmm. Makakuha na dito sir.
So hanggang dito na lang daw tayo. Dati, nakakakit pa dun sa tuktok. Pero since delikado na ngayon, hanggang dito lang tayo sa bandang unahan. Picture spot yata dito. Ito ba yung pinakatapat? Yan sir, doon sir. Pwede dyan. Pero mas maganda dito sir. Tamang-tama. Ano? Yun. Ito na. Finally. Dito na sir. Wakas. Narating na natin ang Mount Culago. Angkol na makitaglaw ng aming car. Basta pagkasagatan din rin. So, angkol na. Yan, matapos yung halos 2 oras na habal-habal tsaka akyat, narating na natin yung Mount Culago. Yung tinaguriang hummingbird ng Bukidnon. Sobrang ganda. Napakalamig dito. At kagandahan dyan, green pa yung mga kabundukan dito kasi bago pa lang magtag-araw. Kumbaga umuulan-ulan pa dito. Medyo marami rin yung nakasabayan natin. Pati mga tour guide. Yung iba, taga Bukidnon lang din dahil holiday po ngayon. Yan, sobrang ganda. Yan, so kasama ko ngayon si Kuya Carlo, saka si Ryan. Yung mga guide po natin dito sa Mount Culago. So, papalipad na ako ng drone. Woohoo! Bye-bye. Ingat ka sa biyahe. Umalis na eh. Sa muli yung pagkikita. Bili ka ng patisal doon. Nautusan eh. Mautusan yan. Pagdala may bit-bit na naka-plastic eh. Sobrang ganda zero. Ayun, oh. Matapos ang paglalakad, ganito kagandang tanawin ang bubungad sa summit ng Mount Culago. Sa isang iglap, napawi ang ating pagod. Hindi man ganun kadali, ay sulit na sulit ang nakikita ng ating mga mata. Walang kapantay na kasiyahan ang naidudulot nito sa akin, kaya hanggat malakas pa ang tuhod, mulit-muli ay aakyat ako ng bundok upang muling maramdaman ang kakaibang sayang dulot nito. Ang pangalan ng bundok na ito ay nagmula sa salitang Igaonon na kulago na sa Ingles ay hummingbird, isang uri ng ibon. Kaya naman, binansagan din itong The Hummingbird Mountain ng Bukidnon. May tinatayang 913 meters above sea level ang taas nito na nagtataglay ng kamanghamangang mga tanawin hindi lamang sa tuktok kundi maging sa trail. Kaya't madaming mga turista at mga hikers ang naiengganyo sa bundok na ito. Ang buong akyatin ay nagtatagal mula 3 hanggang 5 oras depende sa pace. Bagamat maituturing itong beginner-friendly na bundok, hindi naman biro ang ilang parte na dadaanan dito, lalo na kung inabot ka na ng matinding init o di kaya ay naging maulan, maputik at madulas ang daan. Halos buong trail ay open, kaya babad na babad ka sa araw, kaya maiging bumaba habang hindi pa ganaon katirik ang araw. So, maliban po sa Mount Culago, pati yung summit na nakikita natin ngayon, dito pala sa pinakaibabaw, tanaw din natin yung isa sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas na matatagpuan dito sa Bukidnon. Yun yung Mount Kitanglad. Ito po yun. Yung nasa pinakalikuran ko, yung malawak na kabundukan na yan, Mount Kitanglad po yan. Dito rin makikita yung Mount Dulang-Dulang, tsaka Mount Magnao. Puro matataas po na bundok yan at tinuturing na major hike dito sa Pilipinas. So nakuha po natin ng 2 oras halos yung akyat natin sa Mount Culago. Nag-start tayo ng
3:45 at natapos tayo bago pa sumikat yung araw. So, tamang-tama lang, hindi ganun kabilis, hindi rin ganun kabagal. So, may tuturing na beginner friendly yung Mount Culago. So, depende pa rin sa pacing natin at sa kondisyon ng katawan kung gaano natin katagal matatapos yung akyat dito sa Mount Culago. Marami tayong dinaanan na maputik, madudulas, at meron tayong river crossing din, yung Dila River, kung saan sumakay tayo ng balsa para matawid natin yung kabila. So, sulit na sulit kasi bago tayo umuwi ng Manila, naka-experience tayong umakyat dito sa Bukidnon at dito sa Mindanao. Sa mga turistang mapapadpad dito sa Impasugong at namasyal kayo doon sa communal ranch, etong kinatatayuan natin ngayon, eto yung view na nakikita sa communal ranch. Kaya mula dito, eto naman yung tanaw din dito, yung communal ranch. Pakita natin, lapitan natin. So, eto. Ayan. Yan yung communal ranch. Isa rin yan sa pinakakilalang tourist spot dito sa probinsya ng Bukidnon, lalong-lalo na sa Impasugong. So, ang tanong, sulit ba yung pagpunta natin sa Mount Culago tsaka dito sa Bukidnon? Sulit na sulit kasi kahit nakakapagod, nakakahingal, syempre magastos din. Isa lang yung masasabi ko, sulit na sulit kapag naabot nyo na yung tuktok ng bundok na gusto nyong akyatin ng matagal na. So talagang very satisfying, achievement unlocked kumbaga. Ayan. So salamat dahil binigyan tayo ng kakayahan para makaakyat. Naging maganda yung kondisyon natin, lalong-lalo na pinagkalooban tayo ng magandang weather ni Lord. Yan sa likod ko, yung sunrise. Grabe, the best dito. Narito nga pala ang lahat ng ginastos natin sa pag-aakyat sa Mount Culago. Entrance fee sa communal ranch na 70 pesos, Mount Culago entrance fee na 400 pesos, balsa fee na 20 pesos round trip, tour guide fee na 800 pesos, at ang habal-habal na 600 pesos round trip mula sa inyong hotel. So, 7 a.m. Bababa na kami dito sa Mount Culago para hindi pa ganun kainit kasi mamaya sobrang init na yan. Halos 90% kasi nung dadaanan yung trail ng Mount Culago open area, so more on talaga mga damuhan lang. So bilad na bilad tayo sa araw kapag inabutan tayo ng tirik na araw. Kaya maganda, maaga pa lang, baba na tayo. Mamaya dadaan tayo sa communal ranch dahil dun din tayo nag-jump off. Ayun. Yan yung communal ranch. Hindi na kinaya. Grabe. Mga tiguma, may pa rin yun. Lautay. Buo pa. Buo pa. Sinukuhan ka na yan Pwede pa yan, patahi. Patay, yan. Ganda ng view dito. Solid na solid. Talong kinel. Kanina yan, Adyan. Happy no? Bisa mong Ito yung parang campsite na dinaanan natin kanina, medyo madilim pa. Pahingahan. May ilang mabibilan ng inumin, snack, ganyan. Kape, pwede rin. Yan Pero yung view deck na yan, ilang tao lang yung kayang dalhin dahil medyo maliit lang.
Tingnan natin sa taas. Yan. Grabe oh. Woo! Ganda. Ganda rito. Bumaba na naman. Ngayon makikita na natin. Buti na lang sila hindi madulas. Ito yung nagpahirap sa ating kanina. Anli ahon dito sa part na to. Buti na lang meron silang ginawa dito na mga kawayan. Pwedeng umawak dito yung turista. Yan. Pero grabe rin yung view dito. Oh. Sa bandang kanan ko. Grabe yung mga ridge. Parang may kanal-kanal. Panoramic. Pag ganitong pababa, medyo luluwagan natin yung sintas sa sapatos. Kasi pinipigilan natin yung pwersa. So pag sobrang sikip yan, masakit sa mga daliri. Baka mamatay pa yung kuko natin. Ay, sangat publik na sa sinabot, sabi ko lang ka. Mas mabilis talaga pag pababa. At ito mga kasama ko, si Carlo tsaka si Ryan. Mga batikan, mga mamaw. So nakakaya naman magbagal tayo. Pero nakaka-challenge kapag yung mga kasama natin talagang batak sa akyatan. Kasi ipupush din natin yung sarili natin na makasabay dun sa bilis nila. Kaya naman. Medyo mahirap lang kasi medyo may sipon tayo. Nahirapan ako nung umpisa, paakyat. Salamat na lang kay Carlo. Binitbit niya tong bag natin. So medyo nakaluwag tayo. Medyo napadali. Ito, medyo madudulas dito. Napahinto muna kami dito kasi biglang lakas yung hangin. Sarap. Presko. Yun naman yung kagandahan talaga pag namumundok ka. Maliban pa sa magandang tanawin. Yung sariwang hangin. Tapos yung mga ganyan. Kung naririnig ninyo, huni ng ibon. Talagang marerelax tayo. Banda rito, dinig din natin yung agos ng tubig mula dun sa Dila River na dadaanan natin sa pamamagitan ng balsa. Hindi masyadong malinaw kanina kasi madilim pa. So mamaya pagdating natin doon, bibidyoan natin para makita nyo ng gusto. Campsite na ulit tayo. Medyo mabilis lang, mga 40 minutes. Narating na natin yung campsite. Meron pa sila ditong volleyball court. Idol vlog.
dami ring CR dito. So pag magka-camping kayo dito overnight, may tubig, may CR, may mabibilan ng mga basic needs. Ayan. May kubo dito. Pahingahan. Muna, Relax muna tayo sir, Bikar. Oo, sige. Kain muna ako sir, kain tayo sir. Oo. Dito na ulit kami sa campsite. 40 minutes mula dun sa pinaka-summit ng Mount Culago. Medyo mabilis-bilis. Si Ryan nagdala ng baon namin ito. So pagsasaluhan na namin to para sa breakfast namin. Solid. Sarap sa pakiramdam. Na nakapagpapawis tayo, naakyat natin yung summit. Tapos malapit na tayo matapos dito sa trail natin. Saan yung mga busing nyo? So dito sa campsite, ito yung mga uri ng mga tenta pwede nyong rentahan. 300, 350, ganyan. Tapos merong mga accommodation na parang bahay-bahay. Depende naman yan dun sa usapan ninyo sa may-ari ng bahay. Marami yan. So parang meron ditong maliit na komunidad sa campsite na ito. Yan, yun yung tindahan ni nanay. Yung mga soft drinks, tubig, snacks, noodles. Pwede din magpaluto, may mga pansit dyan. Mga itlog. Malapit na tayong matapos. Napaka ganda ng karanasan natin dito sa Bukidnon at sa lahat ng mga lugar na napuntan natin mula sa Siargao, papunta ng Agusan del Sur, Hinatuan, Bislig, Cagayan de Oro at sa Iligan. Panguli natin itong Bukidnon bago tayo bumalik ulit sa Cagayan de Oro para naman sa flight natin going back to Manila. So napaka-underrated na mga lugar dito sa Mindanao. Pero unti-unti naman nang nagiging maunlad, progresibo at talagang nabubus na rin yung turismo. So, nawa, yung mga video na napapanood ninyo is maging inspirasyon or ma-convince kayo para puntahan at pasyalan din yung mga tourist spots dito sa Mindanao. Mula sa campsite, tanaw na natin dito yung Dila River. Diyan tayo tatawid mamaya. Ito yung palatandaan, nasa campsite na tayo. Konti na lang yan, mga ilang minuto na lang yan. Nandun na tayo sa balsa. Ito na yun. Ito na yung tabing ilog. Yung balsa natin, ayun, sa unahan. Maikli lang naman siya, kaso malakas kasi yung tubig at lampas tao rin yan, so kailangan talagang gumamit ng balsa. Ayan. Ito na lang yung pinakahuling hamon natin, pataas, huling ascent natin. Pagdating natin dyan sa taas, yan na yung motor, tapos habal-habal na ulit tayo, dadaanan natin yung communal ranch. Yan. Lapit na yan. Tapang yun. Tatawid na kami para matapos na. Ayan. So kailangan malakas din yung mga braso mo dyan kasi hilain mo talaga yan
kasama yung bigat ng mga pasahero dito sa balsa. Hindi basta-basta yan. Kahit bata yan, talagang batak. Kumbaga, trained yan. Kaya malalakas yung mga muscle nila. ₱20 nga pala yung bayad dito. Back and forth na yun. Yun. Thank you. Una na tayo. Isa na naman tayo ng ahon. Huling ahon na yan. Ang gamsog dyan, sir. Ha? Ito man. O, dili na ako. Sunod ba ako bag? Maliban sa ahon, yung kalaban mo dito, yung init ng araw. Alas 8 ng umaga, buti na lang, maaga rin tayong bumaba. Yabalan niya dito. Pares na, 2 swelas, natanggal na kay Kuya Carlo. Bumigay na. Abi man akong solido na na. Mukhang matagal na yan ah. Gamit na gamit eh. Kala ko, bangbayin siya sa bakbakan. Sumuko. Pabalik na kami sa hotel. Kapagod at napakainit na. Dadaan lang tayo dito sa Communal Ranch. Since nakapunta na tayo dito nung isang araw, i-video na lang natin dito habang nasa motor. Bali magkano? 800, 600 no? Oo, sir. Minus 500. Oo. Okay. Medyo nalilibang na ako. Tama ba yan? Oo. Tatae? Malibang ako. Nararamdaman ko na. Kumain kasi tayo mabigat. Sakto lang to, sir. Pagdating natin. Oo, tas sa tubig pa. Kung hindi na kaya, pwede naman sa damo. Kakayanin? Tapos ibablog mo, sir. Baka Baka ba? Sarap. Iba na kasing panahon mo, sir eh. Mas unique, mas nagbabiral yung mga kalokohan, no? Kalokohan lang nagbabiral. Nabiliban ko yung, sir, yung nagpapala lang ba, umabot ng 90 million views. Ha? Nagpapala? Oo, nagpapala lang, sir. Butang sinasabay Grabe. niya sa music ba, nagbudots lang, nag 90 million views na. Grabe yun. Yung mga tao talaga eh. Pang trip talaga, sir eh. Daming bakaw. Pag tanghali, parang wala yan. Mga Oo. nakatago, dahil mainit. Yan sila, sir, pag mainit na. Kaya pala. Nakalabas kasi sila ng cowboy eh. Pinapastol na. Oo, pinapastol. Kung medyo mainit na, pinapakuan nila, pinapasipon na. Dami yan. Sarap. Presko. Oo nga, dami pa rin tao, no? Dami tayo yun. Kahit weekdays. Walang duty kasi eh. Holiday kasi, no? Bago naman tayo bumalik sa hotel, ay muli tayong bumili ng kape kay Nanay Gemma na ating nakilala noon sa Lover's Lane, isa din sa mga tourist destinations dito sa Impasugong, Bukidnon. Dahil maaga pa, dumiretso na tayo sa bahay nila. Kung matatandaan nyo, si Nanay Gemma, yung pinagbilan natin sa Lover's Lane ng kape. Gani ako yung nasakyan natin, nakatugtog yung balay. Lagi. Pinuntahan namin dito sa bahay nila kasi bibili ako ng kape, may nagpabili sa atin sa bahay.
Ayan. Nay, ano yung black rice? Sir, Meron pa? Oo. Yan. Kuha ka pa dito, be. Yan yung black. Tatlo lang, Nay. Sige. Black rice coffee. Pagkuha dito ka, dugang yung isa. Nasaan ba yun? Black rice. Wala dito. Ah, Black rice with mango steam. magdagdag pa. Tatlo lang naman. Sige. Ito. Yan na ba yun? White corn. Wait to. Oo. Black lang. Kuha ka siya. Parang masustansya daw eh. Isa lang. Yan. Nakapunta ka na dito sa amin, sir. Opo. Sinadya ko na po. Parang wala kayo dun sa Lovers Lane eh. Oo. Pag ganitong araw po, hindi kayo nag-ano doon, papesto. Punta ako doon mamaya, sir. Okay. May oras lang ano. Be, wala akong supot, sir. Supot daw. Kita dito. Bag, sige na. Tanawa sa basket, be. Isa lang. So bago tayo umuwi ng Manila, dinaanan na natin si Kala nanay. ko, sir, kahapon ka na. Nag-uwi ka na kahapon. Bukas pa po. Sige. Bali ngayon, punta na akong CDO. So ito po palang mga kape na bibili natin. Sila Nanay Gemma mismo yung gumagawa. Kaya pag mapapadpad kayo dito sa Impasugong, Bukidnon, lalo na doon sa Lovers Lane, doon po siya nagbebenta. Hanapin niyo po si Nanay Gemma. Yes. Ayan. So, thank you po. Dito na nagtatapos ang episode natin sa Bukidnon. Patuloy nyo kaming subaybayan dahil madami pa tayong mga adventures na parating. Linggo-linggo ay may bago tayong i-upload upang ipakita at ipakilala sa inyo ang iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Kaya, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Kita Kits, thank you for watching and see you on our next adventure.